Sino ka nga ba before ka maging CEO and founder ng FMBL? Isa lang ako simpleng nanay na nangangarap na magkaroon ng time at saka financial freedom. Kaya nga if you can dream it, Yes. you can be it. Yes. Pangarap mong mapunta sa abroad and nag-OFW ka. So, nag-ambition ka. Ambisyoso talaga Yes. ako. Dumudura siya. Mm, Oh, ano sa tingin mo yung very unique sa beauty lounge? paramdam nyo sa kanila yung genuine care nila. Ang pagpapaganda ay hindi mura. Pero ang maganda sa inyo, affordable. Affordable naman siya, reasonable Oo. naman siya. May moment ba na napaiyak ka? Huwag ka nalang mag-name drop. Oo. Na, Oo. Ano yung na-experience mo? Pagka sobrang bait mo, na-take advantage ka, Paano nakakalusot itong pagnanakaw nila? matalino sila. Huwag na lang manira. Huwag na lang manira. Oo. Tama. Tsaka huwag masyado akong gayahin. Ano mas mabibigay mong message sa mga tao na gumawa sa'yo ng gano'n? Forgive, pero bye. Oo, yeah. Nasa bahay ka lang? Nag-i-scroll ka na naman ng social media mo? Tumutok at manood ka ng Evitalk Podcast at manalo ng 200 Gcash prize. Itag ang 5 friends, react and share, at i-comment ang hashtag Evitalk Podcast. Ano pang hinihintay mo? Sali na! Isang magandang araw sa ating mga ka-EV viewers na nanonood sa ating mga online platforms. Halina't tumutok na sa aming EV Talk Podcast Season 3. Maraming salamat po sa patuloy na panonood sa aming EV Talk Podcast simula pa ng 2022 up until now. Maraming salamat mga ka-EV dahil Season 3 na tayo at damang-dama namin ang inyong suporta. Kaya ano pang inaantay nyo? Tumutok at i-share ang video na ito. My name is Miss Joycey. I'm here to inspire and make a big change in your life. Welcome to EV Talk Podcast Season 3. Excited na ba kayo kung sino ang ating EV guest for today? Alam ko, marami nang nag-aabang sa kanya. Hindi ko na patatagalin pa. She's the gorgeous founder and CEO of Fashionista Mom Beauty Lounge. Let us all welcome Miss Janine Carpio Mendoza. Batiin mo naman, Miss Janine, ng ating mga ka-EV viewers na nanonood sa ating EV Talk Podcast. Hello everyone! Hello sa mga EV viewers! I hope na ma-inspire ko kayo sa aking story and excited na ako. Yes, excited na rin kami, Miss Janine. And talagang sobrang grateful namin dito sa EV Talk Podcast kasi sobrang busy mo at buti available ka today. Nakarating ka dito sa Laguna kasi from Lipa City pa si Miss Janine. Yes. Oo, at galing pa akong Pangasinan kahapon, kagabi. Dumating lang ako yun, gabi na nga. Ayan, Miss Janine, excited na yung ating mga ka-EV viewers na makilala ka kasi nakikita ka nila sa social media and ang daming nai-inspire sa'yo. Sobrang, famous na ni Miss Janine. Pero hindi nila alam kung sino ka nga ba before ka maging CEO and founder ng FMBL. Kasi ganito yun. Before ako maging CEO and founder of FMBL Clinic, isa lang akong simpleng nanay na nangangarap na magkaroon ng time at saka financial freedom. Hindi agad ako nakatapos ng college. Nag-stop ako. And then, nag-stop ako kasi nga medyo may financial problem kami family kasi nagsabay-sabay yung college yung aking mga kapatid. And then, nag-stop ako and then nag-work ako sa factory na doon ko naman nakilala yung aking asawa. Siyempre, ayun, na-in love. First time ko na-in love, hindi ko na pinakawala. Ganun pala kapag first Ang time gwapo na-in kasi love. ni Sir. Magwapo kasi nasa kanya lahat yung gusto ko. Gwapo, masipag. Ayun. At the back of my mind, hindi pa ako tapos ng college. Sobrang mahalaga kasi sa akin ng college. Graduate, para hindi tayo. Yun lang kasi yung may pagmalaki ko. Yun yung bagay na hindi maaagaw sa atin, yung ating education. Kumikita ka na. Parang nakakatabad na minsan ituloy ang college. Yes. Pero syempre hindi. Kailangan talagang college graduate ka. Nag-pursue pa rin ako. Tinapos ko yung course ko na psychology. And then,
Ayun, ano nangyari sa'yo after mong makagraduate pa rin ng psychology? After graduation, ang thinking ko, kapag nag-abroad ka, yayaman ka. Oo. Kasi ganun ang mga kapitbahay namin. Oo. So, ayun. And then, hindi ako sinuwerte sa pagiging OFW. Yes. And then, sa bahay, naging ano na lang ako, stay at home sa Oo. bahay kasi nagkaroon ako ng anak. Pangarap mong mapunta sa abroad and nag-OFW ka, pero hindi ka sinuwerte. Bakit? Yes. Kasi sa Taiwan, iba kasi yung tingin ng mga Taiwanese sa Pilipino, hindi mababa. May discrimination. And then, napupunta ako dun sa department. Kasi nga ako ay malaking babae, matangkad, tapos malaki yung katawan ko. Napapunta ako So, mataba ka noon? Yes. Kasi masarap kumain. Ayun, napupunta ako sa parang kargadora. Naging kargador ka? Oo, kasi ako naman lumaki ako na hindi ako masyadong magalaw, hindi naman ako masyadong inuutusan ng nanay ko. Tapos pagdating doon, physical talaga yung work, yung lifter, Oo. and then gaganon mo sa paleta, tapos Oo. bubuhatin mo sabay-sabay yon. Ilang kilo yon, siguro ang daming kilo noon. Tapos ayun, okay naman siya sa akin. Alam mo naman ako kasi every struggle, every ganyan, positive pa rin yung thinking ko. Pumayat ako dahil doon. Oo. Yun yung magandang outcome niya. Oo. Yun ba yung pinaka-lowest point ng buhay mo? Detalye natin. Kasi yung aking naging supervisor ay Taiwanese. Dumating sa point na kapag nagagalit siya sa akin kasi ako daw ay mabagal. Ang aking Taiwanese name ay Janine. Sabi niya, Chanine, ni man. Ay, ibig sabihin nun, ang bagal mo. So, feeling ko parang, tao ako. Wait lang. Ganyan. Tapos, pag nagagalit siya, meron ang mga Taiwanese kasi may nganga. Dumudura siya. Parang, parang ang sakit naman sa akin na parang... Diba? Sa Pilipinas, hindi naman ganon. Kaya sabi ko, ayoko dito. Oo. Parang hindi ako meant dito. Gano'ng katagal ka sa abroad? Siguro wala pang 1 year, mga 10 months. Pero ang contract ko ay 2 years. Oo. Paano yun? Anong ginawa mo? Kapag hindi mo natapos yung contract, magbabayad ka pa. So, nagbayad pa ako ng 60,000 para makauwi lang sa Pilipinas. Kasi nga, isa sa natutunan ko, kapag ka hindi matuto kang mag-walk away sa sitwasyon na hindi na healthy. Kumbaga yun ang pinaka-biggest na lesson sa akin na huwag kang matakot. Hingi ako ng tulong sa mga kapatid ko, kuya, tsaka sa asawa ko. Padala ka Nasa abroad din sila? Kaming 3, nasa Taiwan. Sila, ang sarap kasi mga lalaki, pero ang gaan ng trabaho nila. Office, tsaka yung ganun, inspect. Samantlang ako, kung sino yung babae na bunso, tapos ako yung parang lalaki ang pantrabaho ko. So, wala kang choice na mamili ng work nun? Wala. Nagpapalipat ako sa ibang department. Tapos ito pa ang yung aking limpan, supervisor, sasakay pa siya sa aking hila-hila. Ganon. Parang feeling ko, alam mo yung kalabaw. Feeling mo ang baba na ng tingin mo din sa trabaho mo, sarili mo. And then, pagbalik mo sa Pilipinas, anong ginawa mo? Pagbalik ko sa Pilipinas, kasi asawa ko na yung asawa ko. Pero as a person, gusto ko rin namang, meron din akong income na akin, hindi aasa lang sa asawa. And then, alam kong may ibubuga ako alam ko naman matalino ako, sabi ng tatay ko. And then, anong ginawa mo nung nasa Pilipinas Sa ka na? Pilipinas, ayun, struggle din sa akin kasi may asawa na nga ako. Mostly, ang mga ina-applyan ko ay sa mga companies. Alam mo yung, halimbawa, 20 kayo na nag-apply. Matitira 2. Sa dalawang halimbawa kami 2. Ang kalaban ko is dalaga. Kasi ang gusto ng mga company, dalaga. So ako, kasi absent ka sa absent dahil na anak. Sabi ko, talo na naman ako dito. So okay, ano naman yun. Pero, ginamitan ko na lang ng aking charisma. Tsaka So, nakahanap ka ng trabaho. Ano yung mga naging trabaho mo sobrang dami. Siguro naka 10 companies ako. Ano-anong mga trabaho Una muna ay, nag-apply ako as HR. Kasi as a psychology grad, ang possible na work mo is maging HR, officer, ganyan. Pero natanggap ako sa marketing. Naging marketing.
officer ako sa Oo. AMA Computer College. Pwede mo sabihin? Ayun, sa Yes. school. Naging Mm-mm. marketing manager ako kasi maano daw ako eh. Doon ako natanggap kasi ako Oo, tayo maboka ka. PR. Oo, ma-PR. Galing ako mang-engganyo. Ayan. Mm-mm. So, like ko yun. And then after, marami. Oo. Naghangad ako ng mga supervisory at saka managerial position. Mm. Na ano ako niya, nag-apply ako and then yun, natanggap naman ako, saan ba? Sa mall, sa mga mall, Fiesta World Mall, naging supervisor ako dyan. Doon nag-start yun. And then Robinson's department store, naging department head ako. Hinawakan ko yung mga departments. Yes. Yung mga sales lady. Mm-mm. And then, call center. Call center din ako. Pinasok mo rin ng call center. Yes. Bakit? Kasi may anak na ako noon. Pag call center, gabi. And then sa umaga, maalagaan ko yung anak. Sa gabi, magtatrabaho. And then, tinatapos ko naman yung contract. Tapos, naisip ko, parang hindi ako pang-employee talaga kasi gusto ko kasing tutukan yung anak ko. Kung ako pala ay naging dito ako naging matagal. Naging sa BioEssence, Serenity Spalipa Clinic, which is pareha siya ng ako ngayon, may similarity. Naging ako dyan, naging marketing manager at saka branch manager ng BioEssence. Doon ako na-expose kung paano magpatakbo ng clinic, kung paano mag-handle ng tao. Yun yung similar na hindi ko naman inaasahan. Wala sa isip ko na gagayahin ko siya. Yes. Wala sa plan. Wala sa plan. Oo. Yun, natuto ako ng... Mga ilang taong ka doon? Siguro mga 3. 3 years. Mga 3 years ako doon. Oo. After nun, talagang hindi pa rin talaga ako kontento eh. Oo. Kasi parang yung sweldo ko hindi Oo. sapat sa taas ng aking... Yes. Marami kasing gastusin. So, nag-ambisyon ka. Ambisyosa talaga Yes, ako. Which is oo. ambisyosa na Oo. in good naman. Yes. In Actually, positive malaking tulong na nag-aambisyon ka. Kasi kung wala kang ambisyon, makukontento ka na lang kung nasaan ka noon, di ba? Oo, totoo yun. Kaya nga if you can dream it, Yes. you can be it. Yes. And then, ano pa yung parang nakatulong sa'yo na mapunta ka sa sarili mong beauty lounge? Ayun, so May experience ka pa ba na parang nagtulak sa'yo na mas magkaroon ka ng confidence? Ayun kasi ang aking focus lang talaga is maalagaan yung anak ko habang nag-earn. Oo. Alam mo yun, pag inisip mo, ang hirap niya, parang Mm-mm. inaalagaan mo ang anak mo, tapos kumikita ka. Meron bang ganun? Wala, pag employee ka, Oo. talaga nasa bahay ka lang, Yes. tapos yung yaya, ang mag-aalaga ng anak mo. Mm-mm. Iniisip ko siya sa paano ba? So, nag-online selling ako. Uso naman sa Mm-mm. Facebook noon yung mga online selling. Mm-mm. Doon nabuo yung Fashionista Mom online shop. Mm. Which is, sabi nga nila, kapag daw may anak ka na, parang magiging hadlang yung anak mo, ganyan. Oo. Pero ang ginawa ko, yung anak ko, ang naging Oo. inspiration sa akin, kami dalawa, nag-tandem kami ng anak ko. Ternong damit. Mommy and daughter na terno na damit. So, noon pa man, talagang passionista ka na. Oo, Mahilig ka ng umaura, kaya masabi mo kinukulang, hindi ka makabili ng mga pangangailangan mo na. Oo. Syempre, minsan pag nagtatrabaho ka, gusto mong bumili ng damit, Yes. hindi Oo. mo na nabibili yun noon. Tsaka pinalaki din kasi Oo. ako ng aking ina na parang hindi masyadong magastos. Lagi na Oo. lang pagbibili. Yun nga pagbibili lagi na, ay mahal yan, titingin sa price tag, mahal yan. Para kaya sabi ko sa sarili ko, pag ako, ang goal ko ay pag hindi ako titingin sa price tag, bibilhin ko ang gusto ko. Yes. Na hindi tumitingin sa mga price Oo. tag. Nang naging motivation ko, mga Mm-mm. simpleng So, Which is nangyayari na sa'yo na Yes. ganun, di ba? oo, yun nga, nag-online shop ako. Ang asawa ko kasi nagtatrabaho. Then ako naman nag-online shop kami mag-ina. Nagtitinda kami sa picture-picture kami mag-ina. Terno siya ay grade 3 noon. Sa isang ternong damit, meron akong tubo na halimbawa, ang tubo ko ay 400 Oo. or 500. Ang puhunan ko lang noon, siguro mga 5,000 pesos. Oo. Alam mo, makatinda lang ako ng 2 terno sa isang araw. Siyempre, may mga 1,000 Oo. ka, may 1,000 Nalagpasan ka mo na. ng minimum. Sabi ko, wow, nalampasan ko ng Minimum rate. Oo. Hanggang dumating sa point na ang dami na, siguro mga 50 tao na yung umu-order sa akin kasi nga maraming sumusuporta. Doon sa mga napagtrabahuhan ko na 10 companies, lahat kasi maganda kasi yung Reputation. relationship namin. Oo. Tsaka
Kaya, ang mga naging customer ko, ay yung mismo mga nakatrabaho ko. Sila din. Sila din. Oo. Tapos, nire-refer nila, yung word of mouth, ganyan. Oo. No? Nandun pa lang tayo. Yes. Well, actually, ang ganda ng story kasi nagkakaroon ka na ng way para mapunta ka na sa business side. Oo. Diba? Hindi Hindi ko mo siya naman dream siya pinlan na... Oo, sana nag-business ad ako. Oo, di ba? Kasi ang goal mo talaga is gumanda yung career. Oo. Pero dun ka Pera, napunta, oo. Time and saka financial freedom talaga. Yes. And then after nun, may nag-recruit sa akin as sa networking. Yun yung aking breakthrough. Oo. Sa Naging networking. networker ka? Oo. Tapos ang asawa ko noon, hindi nagtatrabaho pa siya. Minsan, Ano ba ang trabaho ni Sir nun? asawa ko ay engineering staff sa PKI. Di ba ako'y tumigil ng college? Yun, sa PKI ako. Habang ako'y nag-graduate at saka nagtrabaho, doon pa rin siya. Siguro 20 years siya doon sa PKI, sa factory. Parang nasa engineering, office. And then, anong nangyari? So, ito yung naging breakthrough So, mo. ganito. Anong na-achieve mo sa networking? So, networking. Oo. Noong una, syempre, merong mga negative insights about networking na. So, ibig sabihin mo, number one na negative asawa mo? Hindi. Ay, hindi. Sabi ko sa asawa ko, pag ako kumikita na ng ganitong halaga, halimbawa 80,000, 100,000, samahan mo ako, mag-resign ka na. Tapos maganda kasi pag tandem yung mag-asawa. Oo. Nung una hindi pa siya naniniwala, nasa computer lang, nasa cellphone lang, halimbawa 80,000. Hanggang sa nawi-withdraw ko na siya. Totoo naman to, nawi-withdraw ko na siya, pera na siya. Oo. Iba rin kasi yung blessing ng Lord kapag yung mag-asawa ang kumikilos. Mag-asawa yung Nagtutulungan. Tapos maganda rin kasi yung reputation niya sa amin. Tapos maganda rin yung reputation ka, kaya maraming sumusuporta sa amin. Tapos doon kami mag-asawa, nung nag-work na kami, magkasama, doon namin na-hit yung aming first million. Tapos, nag-gift pa yung company namin ng Montero, sasakyan. Oo. So, may incentive pa naman na sasakyan. Oo, na-hit namin. Oo. So, ibig sabihin, itong online selling, kasabay ng pagiging networker mo. Oo. At least, lagi kong bit-bit ng anak ko na hindi ako kailangang obliged na mag-work ng 9 to 7. Oo. Nasa bahay lang ako habang Nag-online selling. nag-online selling at saka networking. And then, paano naman nabuo itong fashionista? Haba ng kwento. Yes. Actually, ang ganda ng story na ang dami mong pinagdaanan sa abroad and then nagtrabaho ka ng iba't ibang trabaho dito sa Pilipinas. 10 companies yung pinagdaanan mo, 'di ba? Hanggang sa naging networker ka. Pero may evidence na magaling ka talaga kasi andun ka sa higher position eh. Pag sinabi na pumasok ka sa networking, kikitain mo yung kinita ng kasabayan mo or ng mga nauna. Hindi rin porke nauna ka, ikaw din yung magiging Kailangan top. mo din talaga magtrabaho. Diba? So, pinagtrabahuhan mo talaga Yes. kasama yung asawa mo. Yes, Diba? at ako natutuwa kasi Oo. parang alam mo yung plot twist. Ano plot twist? Oo. Parang lahat kasi ng mga halos na sumali sa amin, yun yung mga nakasama namin sa trabaho. Yes. Di ba sabi ko nga 10 companies? Oo. Halos lahat ng mga na-recruit namin, yun yung mga Oo. naging friends ko. Kaya parang ang lesson sa akin is kapag magaling ka talaga makisama, Mm-mm. sa bawat trabaho or bawat sitwasyon na nandun ka, galingan mo lang sa pakikisama, huwag kang makipag-away. Yes. Maganda kasi meron kang magandang relationship kasi hindi mo alam, someday, sila yung makakatulong din sa'yo. Oo. Siguro ma-suggest natin sa mga EV viewers, don't burn bridges. Oo. Oo. Kung hindi porke wala ka na dun sa trabaho, puputulin mo na yung relationship. Ang nangyari sa'yo, ang ganda nung na-build mong credibility Ayun. sa mga naging kasamahan mo. Kaya nung may opportunity, sumasama sila sa'yo. Oo, ayun. And I believe, hindi ka magiging successful sa networking if wala kang natulungan sa ilalim. Marami ka rin natulungan sa ilalim kasi naging networker ako. Oh, yes. Kasi hindi pwedeng magiging instant lang siya eh. Kailangan mo tulungan yung mga Tama. tao na isinama mo dun sa organization mo. Yes. At ayun na nga. So, ang dami-dami na nga. Tinutulungan natin sila. Nagsasell din sila. Kasi sa Oo. networking, meron magsasell ka. Ang ginagawa namin mag-asawa, yung products na sa amin.
Lagi Yes. nasa sasakyan lang siya, nasa Montero. Oo. Minsan napapagod na kami na mag-deliver doon, punta doon, di-deliver, kailangan nila na stocks. Sabi ko, asawa, tayo kaya kumuha ng isang pwesto para sila na mismo pupunta sa atin, hindi na tayo mapagod na mag-deliver. Oo. So, doon kami nag-umpisa na natatakot pa nga kami, baka hindi natin kayanin yung monthly na Oo. bayarin. Yes. Sabi ko, hindi, kaya natin yan. Oo. Ayun, kasi isa sa mga qualities na gusto ko din sa sarili ko, napaka-positive Oo. ko. Mm-mm. Lahat na lang, positive. Tsaka nagtitake ka ng risk. Nagtitake Oo. din ako ng risk kasi yun talaga kailangan. Mm-mm. And then, nagkuha kami ng 20 square meter lang, maliit lang na pwesto, doon nilagay namin yung stock. So, sinama ko na rin yung stock ng aking, di ba nag-online sell ako? Yung terno-terno. Yun, nilagay ko na rin doon, tapos pumupunta yung mga tao, yung mga downline ko. Oo. And then, one time, kasi isa rin sa mga tinitinda ko is glutathione. Mahilig ka rin magpaputi. Mapuputi kasi isa Oo. yan sa mga frustration. Gusto ko talaga Mm. maging mestiza, maputi. So, ibig sabihin, Ma'am Janine, Maitim. maitim ka dati? Yes. Pumuti siya Oo. with the help of Glutadrip. So, ayun nga, nag-Glutadrip kasi meron kaming downline na nurse, mga Oo. registered nurse. Ayun, doon kami nagtuturukan sa shop, and then nag-live ako. Marami palang mga friends ko interested sa Glutadrip. Gusto nila, kaso wala naman masyado sa Batangas. Tapos Oo. kung meron man, sobrang mahal. Mm-mm. Siguro nag-range siya ng mga 10,000, ganyan. Which is hindi masyadong afford Oo. ng mga simpleng nanay na kagaya natin. Yes. So, naisip ko na Oo, na maglagay kami ng 2 upuan. Gluta chair. Doon sa shop. ilang square meter ngayon? 20. 20, andun pa yung mga products? Ando pa yung mga products. Oh. So, kung may lang, sige, gluta tayo. Oo. Nag-start ako na siguro mga 500 per session. Yun. Konting tubo lang. Oo. At least, marami akong help. And then dun pa rin, yung mga kaibigan mo pa rin ang first first client pa rin. mo. Oo, hanggang sa bumalik-balik sila. Oo, balik-balik Oo. sila. Tapos nagre-request na sila na, Miss Janine, parang, bakit hindi mo dagdagan? Oo. Facial, ganyan. Since ako nga ay galing sa, nag-manage ako ng Yes. beauty clinic din, alam ko kung sino yung mga supplier, alam ko rin kung Yes. paano, ano yun. Oo. Kaya nga ngayon ko na-realize, ako pala talaga hinulma para sa, Yes. yung mga pinagdaanan kong trabaho, hinulma niya ako para Oo. sa business na to. Oo. Tsaka pag yun nga, hindi mo siya pinlano, pero may nakalaan palang opportunity Oo. for Thank you. you, Lord. Di ba? Di ba, hindi mo naman pinlano na Oo. mag-beauty lounge Hindi eh. talaga. Pero hindi rin agad nangyari na magkaroon ka ng beauty lounge. Dumaan pa ang networking, Oo. nagkaroon ka pa ng, di ba, iba't ibang online talaga. selling na binebenta kung ano-ano. Oo, basta kumita. Yes, hanggang sa dun ka dinala. Oo. And dun nakita na ito yung resulta ng lahat ng paghihirap mo. Mm-mm. Ayun. And right now, gaano nakarami yung ano mo? Ngayon, meron ng 5 branches yung Fashionista Mom Beauty Lounge Mm-mm. at MBL Clinic, at may mga future pa kaming plans Oo. this year. Mag-open siguro mga 2 branches. Oo. Ano yung mga services na meron na sa FMBL? Mga services namin, yun nga, which is yung major namin, which is yung Glutadrip. Yun talaga yung aming, siguro 50% of our services, at saka isa siya sa mga best seller namin from 11 years na nag-ooperate. Glutadrip talaga kasi kita yung result, pumuputi talaga, at saka marami siyang benefits sa ating health. And then, facial, laser services, like underarm whitening, lasers, ayun. And then, isa pa sa mga best sellers namin ay slimming. Mga slimming treatments. Meron kaming weekly slim shot. Meron din mga machines like radio frequency, Exilis, and then HIFU. And then, ano pa ba? Marami. Kasi meron din kaming doctor. Gumagawa din siya. Ang doctor namin ay gumagawa ng mga non-surgical procedures like hyco nose lift, mga fillers, tsaka mga botox. Para sa mga babae na gustong maging confident sa sarili nila. Kasi ngayon, open na ngayon ang mga tao sa
pag-enhance ng beauty. Mm-mm. And Miss Janine, ano sa tingin mo yung very unique sa beauty lounge niyo? Bakit kayo binabalik-balikan ng mga clients? Sa tingin ko, ay yung bakit kami binabalik-balikan kasi nararamdaman ng client yung totoong care. Mm-mm. Kasi kami, once yung client, pag pumasok sa clinic, gagawin namin kayo, ititreat namin kayo, hanggang sa pag-uwi mo, ramdam mo na yung care namin, nandiyan pa rin yung follow-up namin, kumusta ma'am, ganyan, yung Mm-mm. nag-experience mo, ganyan. Ramdam kasi ng isang client, na parang ginawa ka lang as a customer, Mm-mm. talagang nag-care talaga siya para sa'yo. Yun yung tinuturo ko sa mga, sa mga Mm-mm. staff ko Staff. na iparamdam nyo sa kanila yung genuine care nila. Yes. Oo. At syempre, yung quality services namin na makukuha mo lang na hindi mahal. Oo. Sobrang yung quality services namin very affordable, reasonable yung price. So, andun yung follow-through talaga. Oo. Kasi malaking factor yon para bumalik si client na, ma'am, ano nyo na po ngayon, session nyo na po. Yes. Ginagawa nyo yun. Yes, oo. May Oo. follow-up kami. O, kasi minsan pag busy, minsan di nila alam, ay, kailangan ko lang pumunta sa beauty lounge kasi session ko na ngayon. Kailangan talaga consistent Oo. kasi yung pagpa-treatment ng Oo. client para maging effective sa kanila yung sessions nila, Oo. yung treatments. Oo. So, ngayon, ang ginagawa ng team mo, may kanya-kanya ba silang client na in-handle? Hindi naman. Meron talagang nag-handle para sa mga follow-ups. Receptionist, and then yung marketing staff namin, sila yung naka-assign para sa mga clients. Oo. And ang magandang nakita ko sa inyo, meron kayong mga nurse and doctor. Yes, oo. Oo. Nag-ano talaga ako. Nag-hire ako talaga ng mga registered nurses. Mm-mm. Meron din ako mga medtech. And then, meron akong partner na dermatologist, si Oo. Dr. Rose Diaz. Yun yung isa sa importante sa isang Yes. clinic. Oo, kailangan No? talaga doctor-guided yung kanilang mga treatments para pagtiwalaan ka talaga. Oo. Kasi ngayon marami mga sumusupot na mga beauty clinics na Oo. hindi Pa legit, hindi pa talaga parang hindi pa credible yung Oo. mga employees. kailangan talaga doctor-guided yung clinic. Oo. So, ibig sabihin sa clinic nyo, kunyari nagpa-drip, nurse talaga. Nurse talaga, registered Mm. nurse. Bukod pa sa pagiging registered nurse niya, si Oo. doktora kasi nagka-conduct siya ng training. Oo. Siguro mga sa 2 months, once every 2 months, tinitrain niya paano yung proper way. Mm-mm. Again, nire-refresh niya, tsaka if ever may mga nangyaring masama or hindi maganda, Yes. prepared yung mga staff ko kung ano yung gagawin. Oo. Halimbawa, nahilo, ganyan. Alam na mga staff ko kung ano yung gagawin. So far, wala pa namang ganon. Yes. And then dermatologist. Dermatologist talaga, tsaka surgical doctor, si doktora. I think kaya marami talaga nagtitiwala sa inyo kasi Oo. ganon, mga credible talaga yung nasa clinic nyo. Mm-mm. Tsaka yung mga clients na yun, hindi rin naman basta-basta. Yes, oo. Diba? Mga clients namin, mga doctors din, Oo. may mga lawyers. Oo, magaganda rin yung trabaho and alam naman natin na ang pagpapaganda ay hindi mura. Pero ang maganda sa inyo, affordable. Affordable naman siya, reasonable Oo. naman siya. So bakit binibigay mo ng affordable prices yung mga services? Siyempre, naranasan ko. Siyempre, mahal din naman ang bayad sa mga doctor and Oo. nurses, di ba? Ano lang kasi ako, konti lang yung markup ko. Tsaka naranasan ko kasi maging nanay na wala masyadong budget. Kumbaga, may empathy ako sa customer. Mm-mm. Nilalagay ko yung sarili ko sa shoes nila. Niisip ko, paano pag nanay talaga, Oo. ibabudget mo yung grocery, ganyan. Kaya iniisip ko rin talaga, konti lang yung markup ko. Ang mahalaga, maraming customer. Parang incheck ba? Yes. Konti ang tubo. Oo. Pero marami. Tapos, ang maganda niyan, we have 5 branches niya. Nakukuha ko yung mga medicines, yung mga gamot ng bulk, in bulk, kaya medyo mura. Yes. O, kasi minsan yun yung pamahal sa services Oo. eh. O, kasi kapag yung mahal mo nakuha yung Oo. gamot, mahal din yung syempre yung treatment. Ayun. Oo. So, nabanggit mo na 5 branches na. Saan ba itong mga branches mo na to? Yes, we have Ayan, para 5 alam ng mga branches ating na. mga viewers. Ayun, ng FMBL Clinic, meron na siyang 5 branches. Fashionista Mom Beauty Lounge. Ang una naming branch is sa Lipa City, Batangas. Yun yung 20 square meter. 20 square meter, pero ngayon malaki na. Times 6 na. Wow! Grabe. Ayun. Naging around 120, 130 square meter na siya. And then, yun yung aming, ang tawag doon, ang tawag na Main branch. Main branch. Yung Lipa City is our main branch. And then,
Ang second branch namin is in Bawan, Batangas. Kasi Bawan, Batangas, ang hometown ko. Ang Bawan, Batangas, ano yan? Kailangan talaga nila yan kasi malapit kami sa dagat. Medyo mainit. Oo. Marami dong, mga Gustong pumuti. Oo. And then, Batangas City. And after that, meron kaming SM Lemery. And then, Padre Garcia. Ayun. We have 5 branches. Sa 5 branches na hindi ka ba nahihirapan na i-operate ito? Hindi naman siya mahirap kasi bawat branches naman meron kanilang managers at saka staff na appointed per branch. Pero kaming mag-asawa din, very hands-on kami. Ako kasi more on marketing. Para kaming company sa bahay ng asawa ko. Asawa ko kasi So, partner talaga kayo in business? Partner talaga kami sa bahay. Ako sa marketing at saka sa parang HR, ganyan. Oo. HR and marketing. Kung ano yung expertise mo, doon ka assign. Si Sir naman, siya yung sa mga technicalities, sa mga, stocks. Sa stocks siya. Sa stocks. so siya yung nag-i-inventory. Yes, sa mga inventory and stocks siya ang Oo. And then, dun sa operation, siya rin ba? Nag-check kung nagagawa ba ng mga tao yung trabaho? Yes, oo. Asawa ko mas, siya sa akin, mas hands-on. Mas kasi siya, lagi siyang nag-visit per clinic. Ako kasi, more on sa bahay. Oo. And siya rin ba yung nag-check ng mga may nasirang ganito? Ayan, sobrang nakakatipid kami. Kasi yung may nasirang machine na ganyan, may nasirang aircon na ganyan, may kailangan na i-maintain. Oo. Kasi ang asawa ko ay magaling sa mga Kut-kutin. Ganyan. Siya aking handyman. Oo. So, ang ganda ng tandem, no? Kaya nag-work yung business. And kanina nabanggit mo na para mas maging successful yung isang business, kailangan partner talaga. Oo, yun talaga. Parang blessed din ako na ang asawa ko talaga ay napaka-supportive sa akin. Tapos, ayun. And naniniwala talaga siya sa kakayanan mo. Yes. At saka mahilig din siya magpa-beauty. Oo, kaya nga hindi halata ang edad, di ba? Nakikita yung resulta talaga sa inyo. So, ibig sabihin, nag-session din kayo? Ina-avail nyo rin yung mga packages na meron kayo? Yes, oo naman. Pag may mga bago kaming services, kami muna yung nagtatry. So, ayun, pagka merang hindi naman maganda yung machine or hindi na namin i-offer. Ino-offer. Totoo yan, kasi na-try ko yan. Yung, kumbaga, hindi siya sales talk lang. Na-experience kasi we are the walking evidence. O, di ba? Yes. Yes. Kailangan kasi nakikita yung evidence dun sa ino-offer. Oo, ganun nga yun. Kaya, di ba nabanggit ko sa inyo noon, ako ay malaki, tas maitim. Hindi ko ma-imagine, ayan, na ganun yung itsura mo before. Yeah. Oo, i-flash natin yung before mo. Diba? Hindi, wag na yun, pasis-pasis. Ayun, nakakatuwa na marinig yung story na mahalaga din as a partner na nagtutulungan. Oo. Kaya I think, umabot ng 11 years, tama ba? Yes, we're celebrating our 11th year ngayong taon ito. Oo, 11 years na yung business nyo, na growing talaga. Kaya nga, ang bilis. Parang kahapon lang, nasa Taiwan ako. Oo. Tapos marami pa kami mga future plans this year and coming years sa FMBL. Ano naman, Miss Janine, yung most fulfilling moment mo na naging successful itong mga branches and itong FMBL? Di ba sabi ko sa'yo, employee ako before. Ngayon, parang ako na yung may mga employee na tinutulungan. Yes. Kasi ang sarap sa feeling na ikaw naman yung nakakatulong sa mga employees mo. Na nakakapag-hire ka ng mga tao na nababago yung buhay nila through you. And then, ano pa ba? May mga client ako na may mga client ako na iniwan ng asawa. Kasi so, ano yung ano yung parang nakita mo na parang, story na parang masasabi mo, totoo talaga tong mga sinasabi namin sa clinic. Kasi nakita mo yung transformation. May mga iniwan ng asawa kasi nga, daw siya, ganyan. Yes, napabayaan na yung sarili. Tapos, nung siya yung nagpaganda sa amin, yung bumalik si asawa, parang pasalamat siya sa akin. Tapos, kinahangga sa akin na sila ulit. And then, nagkaanak, ayun. May marami din kasi sa glutad drip na may mga hindi nagkakaanak. Nahirapan sila, yun. Through our glutad drip, nag-okay yung kanilang mga ovulation, ganyan. Tapos nagkakaanak sila, tapos kinukuha nila ako ninang. Mga ganyan. So parang nagiging friends na rin kayo ng mga clients mo.
Oo, nagbi-building kayo ng relationship. Oo. Pag nandun ako sa clinic, kinakausap Oo. ko talaga yung mga client, tapos nalalaman ko yung mga stories nila. Talagang ang sarap sa pakiramdam. Andun yung fulfillment na totoo, nakikita mo yung changes din sa Oo. kanila Oo. na nag-improve din yung physical appearance. Oo, hindi lang yung physical appearance nila, pati yung kumpiyansa nila sa sarili. And then, Miss Janine, meron ka bang parang napaiyak ka? May moment ba na napaiyak ka? Kasi dun sa greatest achievement na meron ka ngayon. Ang gusto, sa bagay, ambisyosa nga ako. Pero Oo. hindi ko naman ina-expect na sobrang ganito talaga yung Yes. blessing na bibigay sa akin. Naghangad lang naman ako ng time at saka financial freedom. Sabi nga nila, pag nagdasal ka, pag mabuti kang tao, tapos ang babalik talaga sa'yo ni Lord, mas doble pa, 10 times pa nang mas hinihiling mo, basta mabuti lang yung puso mo. Yun, napapaiyak ako sa sobrang tuwa eh. Oo. Yun. And then, pag yun, nakikita mo yung yung mga achievement na meron ka, ano yung masasabi mo sa sarili mo? My younger self is so proud of what you become. Parang ganyan. Parang proud na proud siya. Parang, yun, nagawa mo. May mga challenges ka bang pinagdadaanan na parang na-experience mo for 11 years? Ano yung parang pinaka matinding challenge na pinagdaanan mo sa mga employee or sa business mo? Ang masakit kasi kapag ano ba? Huwag ka nalang mag-name drop. Oo. May times kasi na sobrang tiwala ka sa mga staff mo. Oo. Parang pamilya ko talaga sila. Yes. Tapos, hindi mo alam, may mga ginagawa pala sila pag talikod mo. So, yun nga, hindi naranasan ko na Oo. Ano yung na-experience mo? Nananakawan kami. So ibig sabihin kahit ka-close mo, okay yung relationship nyo, ninakawan ka pa? Yes. Alam mo yung feeling ko, yun, doon ako umiiyak minsan sa gabi. Parang siyang betrayal eh. Parang jowa, tapos niloloko kapag talikod mo. Parang yun ang feeling ko. Sabi ng asawa ko, hindi nga kita pinapaiyak, tapos umiiyak ka sa ganyan. Paano nangyayari yung ninanakawan ka? Matatalino talaga sila. Meron sila. Oo. Kahit may system Kasi kami diba na may maganda. system ka na, Yes. na-set up mo na yung system. Paano nakakalusot itong pagnanakaw nila? Matalino sila. Paano ba nangyayari yung pagnanakaw sa'yo? Or hindi ba nila nire-remit? Yan, hindi na lang nare-remit lahat. Halimbawa, nagpagawa si client ng Oo. 25,000. Ang ilalagay lang nila sa record ay 20,000. Nasa Oo. kanila na 5. Pero paano nangyayari yung di ba merong mga kasamahan sa trabaho? Kakunsyabati. Oh, grabe talaga, no? So yung mga ganon, parang tinatanggal mo na, hindi na sila Nung alive. una, may pinatawad ako kasi nung una kasi may babait ako Oo. awa-awa, ganyan. Iyakan lang ako ng sobrang iyak. Naawa kasi ako. Yes. Lalo tungkol sa sabihin niya, tungkol sa anak ko, ganyan, gaan sa anak ko, ganyan. Siyempre, papatawarin kita. Pero, uulitin na naman. Na-realize ko na hindi pala dapat Yes. talagang sobrang bait Oo. mo. Ngayon, tapos hindi mo rin, na-realize ko na hindi ka rin dapat masyadong maging close sa mga staff mo. Oo, Oo. mabait ka, pero hindi, merong Boundaries. Oo. Oo. Tapos, natutunan ko to let go na lang. People come and Oo. go, ganyan. Di ba nagsabwatan? Paano mo nalaman? Sa sobrang bait namin, may isang na-consent siya. Wala talagang lihim na Hindi dinabubunyag. nabubunyag. Meron Totoo isang talaga. na-consent siya. Sabi, Ma'am Janine, Ma'am Sir Edwin, hindi ko na po talaga kaya na ang pinapakain ko sa anak ko ay galing sa ganyan, sa masama. Oo. Yun. Pero alam mo, Ma'am Janine, I think hindi naman sa blessing yon. Pero kapag ginawan ka ng masama, mabuti pa rin yung bumabalik sa'yo. Yes. Diba? Kasi kumbaga hindi mo nararamdaman yung mga panloloko nila eh. Oo. Talagang lumalakas pa rin yung business mo eh, no? Sabi ko nga sa kanila, hindi naman ako naghirap. Kayo, yung Yes. reputation nyo. Kasi Correct. magkakaroon kayo ng record. Kasi ngayon, dati kasi pinapatawad ko. Pero ngayon, pag may nahuhuli ako, pinapapulis ko agad. Oo. Magkakaroon sila ng pulis record. Oo. So ngayon, medyo naghigpit ka na Naghigpit talaga. na talaga. Oo. Tama yung sinasabi mo na huwag kayong magpapakasira. Kasi sayang yung samahan na nangyari sa Oo. inyo, yung relationship. Wala na silang mahanap na kagaya namin na Yes. napaka kasi namin mag-asawa. Oo. Mabait kami sa mga employees. Kasi nga, nagdaan din kami as Oo. employees. Kasi naging empleyado din kayo eh. Alam nyo rin yung feelings. Siguro pag nakikita nila ako, ay, sayang naman si Ma'am Janine, Oo. ginawa ko ng ganyan, napakabait sa amin. Yun. Tsaka lumiliit yung mundo pag na gumagawa ng mali. Tapos meron ding times na meron namang
instances, iba naman situation to, isa sa mga hindi ko makalimutan na experience, Mm-mm. ang kanya palang intention ay mag-ano lang, maging training ground yung aking clinic. So nakalibre sa training? Nakalibre sa training, may sweldo pa siya. Paano yun? Paano nangyari yun? Nag-apply as staff. Oo. Medtech siya eh. And then, tinanggap ko siya. Mm-mm. Yung pala, inalam niya lang yung operation sa loob. Mm-mm. Kung paano yung Paano yung nag-operate, process, ng system. Oo. And then, dala-dala pa nga niya yung yung mga contact number from A to Z ng So aming mga pati yung mga leads clients. na Yes. meron kayo, yung listahan ng mga kliyente nyo, kinuha. Kinuha niya, dala niya, tapos Ano yun, message nagtayo niya. siya ng sarili niya? Nagtayo siya ng sarili niya. Ayun, ang paalam nga niya sa akin, mag-a-abroad. Oo. Pero, So nag-resign? Nag-resign. Tapos na marunong na siya. Oo. Nakapag-training na siya sa amin. Binigyan ko pa nga ng 10,000 pang baon. Tapos, malaman-laman ko, meron na pala siyang beauty launch na kanya. Tapos, malapit pa sa clinic ko. Tapos, yung mga clients ko, dala niya. Sinasabi sa akin, sinisiraan daw ako. Ganyan, na mga hindi daw effective dyan, sa clinic. Ganyan. So yun ba, Miss Janine, isa sa pinakamasakit na pangyayari sa'yo Masakit, as an masakit entrepreneur siya. na ginawa ng employer? Oo. Sakit siya Oo. kasi okay lang naman sa akin na magtayo siya ng sarili niya beauty Yes, clinic. oo. Pero yung manira at saka yung kuhain yung mga Oo. loyal clients ko, hindi okay yun. Yes, oo. Tsaka kailangan magsinungaling pa. Pwede naman magsabi na, Ma'am Janine, magtatayo ako ng sarili ko. Okay lang, tutulungan Oo. pa nga sana kita. Kaso nagsinungaling ka, tapos daladala mo pa yung clients ko, sisiraan mo pa ako. Pero good thing naman na mabait kasi si Lord. Yes. Unti-unti niyang binalik sa akin yung mga clients kasi Oo. naranasan. So bumalik pa rin sa'yo yung mga Yes. client? Bumalik sa amin. Kahit parang nag-try sa kanya? Nag-try, tapos hindi naman sila siguro satisfied. Yes. Bumalik pa rin talaga sa amin. Dumating ako sa point na konti lang sales no, nung Humina nagtayo yung branch nyo. Nadala niya kasi lahat. Mm-mm. Pero ngayon, mas doble yung Oo. triple, times 10 Oo. pa. Paano mo nalaman na may ganong nangyari? May yung mga clients ko mismo ang Nag-reach out. message sa akin. Kasi ka-close mo na rin yung mga clients. Sabi niya, ganun. Sabi sa akin, ganyan, hindi daw wag daw ako sa'yo, ganyan, wag daw sa beauty launch mo kasi hindi daw ganyan, hindi daw maganda, ganyan. Talaga ba? Sabi niya yun? Okay, sige, Oo. thank you, para aware ako. Oo. Ano yung na-realize mo nung nangyari yun sa'yo? Wala talaga mapagkatiwalaan na huwag ka magtitiwala talaga sa kahit Oo. sino. Kahit napaka-religious kasi ng taong ito, laging si Lord ang kanyang Mm. sinasabi. Siyempre, madadala ka tungkol Oo. si Lord, ganyan, Lord, tapos ganyan ang ginagawa sa akin. Parang mali. Oo. Pero Miss Janine, nakikita ko sa'yo na parang, okay lang, nangyari na to. Oo, kasi, no? kasi napaka-positive ko nga. Kasi alam ko, may reason si God kung bakit nangyari yan sa akin. Kasi mas pinapatatag niya ako. Lesson siya. Yes. Maraming lesson. Ayan. Ano Diba? mas mabibigay mong message sa mga tao na gumawa sa'yo ng gano'n? Ayun, thank you so much at ginawan mo ako ng ganyan. Kung di dahil sa'yo, hindi ako maging ganito ka-strong. Yes. At hindi pa rin kita napapatawad. Charot. Oo. Hindi, good luck sa'yo. Oo. At ayun, maliit lang ang mundo. Magkakasalubong tayo. Mahirap kasi kapag gumalaw ka sa mundo na meron kang ginawa ng masama, lagi ka nakatungo. Pag nagkasalubong tayo, nakatungo ka sa akin. Ako, taas noo kasi wala naman akong ginawang masama Oo. sa'yo. Kaya wag mo nang ulitin yan sa iba. Yun Oo. lang. And at the end of the day, ang mahalaga sa'yo is eto pa rin. Patuloy pa rin na nagiging successful ang beauty lounge mo. Sirain man ng ibang tao. Oo, walang makakasira. Kasi, Mm-mm. saka bumabalik talaga yung clients kasi yung hindi naman, kahit siraan naman nila ako, hindi naman maglalay yung results. Results don't lie. Kasi kita naman talaga na effective naman talaga yung services namin. Kaya kahit anong sira, hindi naman maniniwala. Oo. And then also siguro, mas-suggest din natin sa kanya. Kasi nasa business na siya eh. Kung ipapagpatuloy niya yung business, wag na lang manira. Wag na lang manira. Oo. Tama. Tsaka wag masyado akong gayahin. Yes, kasi may tayo eh, identity. Okay lang naman na ma-inspire. Oo. Wag lang manira at wag lang yon sobrang kopya na parang wala na yung uniqueness. Oo.
Sabi nga, they can imitate you, but they can't duplicate you. Yes, correct. 'Di ba? Ako, yung mga kaibigan ko na may beauty lounge, nag-share kami ng ideas. 'Di ba? Bakit mo sisirain? Pinapaliit mo lang yung mundo. Totoo yun. And yun, good luck kay kung sino man siya. And I hope din na, ayun, magbago. Kasi ang success kasi ng business is kung sino talaga yung tao na nagpapatakbo. Diba? Ano yung parang darkest moment mo? Dumating ka ba sa point na gusto mo sumuko? Nung nangyari tong mga ganito sa'yo? Kasi yung pagsuko kasi parang wala siya sa vocabulary ko eh. Sorry. Oo. Hindi kasi ako masukong tao. Yes. Oo. Yun, wala Oo. naman. Nakakatuwa, Miss Janine, na totoo naman yon. Kasi pag sumuko ka, pinatunayan mo sa mga tao na yon na nanloko sa'yo na, yes, akong panalo. Oo. Oo, di ba? Palaban ako eh, palaban. Yes. Oo. Tsaka pag wala ka namang intention na masama, ang intention mo lang, ang puso mo malinis, ang intention mo maganda, parang walang lugar yung salitang suko. So, mas humigpit na kayo in terms ng paano yung monitoring nyo, di ba? Yes. Para hindi na kayo manakawan. Oo, mahigpit na ngayon. Tsaka paperless na, Oo. na siya. Computerized na lahat. And Ma'am Janine, ang ganda nung topic natin ngayon kasi maraming nagiging parang lesson din yung mga viewers natin, yung mga entrepreneurs, and also yung mga employees na nanonood, no? Kasi at the end of the day, yung credibility mahalaga no? Huwag kayong papasira sa small amount lang. Piso or 1,000 o 20,000, still, sinisira nyo pa rin yung reputation. Ano yung greatest lesson when it comes to your leadership na natutunan mo? Ang one of the greatest leadership lesson na natutunan ko is you can be strong and kind at the same time. Kasi nung nag-uumpisa pa lang ako, akala ko sapat lang yung mabait ka lang, mabait ka na. Mabait ka sa Yes. lahat. Yung pala, pagka sobrang bait mo, nata-take advantage ka. Kaya Okay. kailangan, ka talaga, kailangan strong ka din. Kasi hindi naman lahat ng tao, same yung mga intentions sa atin. Ayun. And then, siguro i-add lang din natin is magkaroon din ng rules na Yes. kailangan sundin. Kasi pag sobrang luwag, sobrang bait, walang sinusundan na policies yung business, doon sila nakakaisip ng hindi natatakot. Hindi na diba? natakot. So, sa'yo, nandun pa rin yung kindness, Oo. di ba? Kasi kapag yun nawala yung kindness, parang doon na pumapasok, nagiging masama na tayong boss. Oo, kailangan talaga kindness at saka humility. Kumbaga ay mata sa langit, paa sa lupa. Siguro i-forgive na lang natin sila. Kasi at the end of the day, sila happy na. Oo. Di ba? Happy na sila, pero tayo hindi pa nakaka-move on. Oo. Nakaka-forgive naman. Pero Oo. hindi tayo nakaka-forget. Yes, forgive. And then, yun, Not syempre, forgotten. hindi na natin sila para makasama sa journey. Oo, yun. Oo. Forgive, pero bye. Oo, yan. And I have a bonus question, Miss Janine. Ayan, and excited yung mga viewers natin. Kasi narinig nila yung story mo, Miss Janine, and sobrang inspiring. Kahit ako, sabi ko, parang kung nangyari kaya yun sa akin, yung naikwento mo kanina, na nagtrabaho ka sa abroad, and grabe, nai-imagine ko, parang hindi ko kaya. Pero ikaw, kinaya mo. If kakausapin mo yung sarili mo, Miss Janine, nung mga panahon na andun ka sa abroad, and then nangarap ka na dito mababago yung buhay ko, pero ang nangyari sa'yo is naghirap ka. Pinahirapan ka ng mga Taiwanese, dinura-duraan ka doon na hindi naman yung ina-expect mo, Miss Janine. And hanggang sa hindi mo na alam ang gagawin mo sa life mo, ano yung masasabi mo sa sarili mo? I'm so proud of you, Self. Kasi napagdaanan mo lahat yan. At alam ko naman na, alam mo na, ano ba, Self? Oo. Alam Kasi ko naman na grabe. may reason si God kung bakit lahat ng mga bagay ay nangyayari. Kasi isa lang yan, maaaring dalawa lang yan, isa learnings at isa lesson. Kaya sobrang proud ako sa'yo dahil nalampasan mo lahat. And always stay calm kahit anong
mangyari. Kahit anong situations, kahit anong kalma lang para tama kang mag-isip. Thank you, Ma'am Janine, for sharing with us your inspirational story na talaga namang kapupulutan ng aral at pag-asa ng bawat isa. At before katuluyan na magpaalam, baka may gusto ka pang batiin at i-promote. Hello mga FB viewers! Follow nyo ako sa aking personal account, FB, Janine Carpio Mendoza, and also sa aking Instagram, _Madam Janine, and our TikTok, Fashionista Mom Beauty Lounge. Content creation din ako. Invite ko kayo na mag-visit sa clinic namin. We have 5 branches sa Lipa, Batangas, Batangas City, Bawan, Padre Garcia, and SM Demery. Be healthy inside, glowing outside. Ayan, and kitang-kita naman kay Miss Janine talaga yung, confidence, and grabe, be healthy inside, Glowing outside. glowing outside. So, yun yung tagline mo. Oo. And Ma'am Janine, thank you so much. I know sobrang daming na-inspire sa story mo. Kasi ako, isa na ako sa na-inspire. Tuwang-tuwa yung ating mga viewers kasi ang dami nilang napulot. And lalo na yung mga mommies and yung mga kababaihan dyan na talagang gusto ring maging confident and gusto ring matupad yung mga pangarap nila. Thank you so much again. Thanks Ayan. din sa inyo. And sa nanalo sa aming pa-Gcash, abangan nyo na lamang sa aming EbiTalk podcast page. I hope may natutunan kayo at na-inspired kayo, lalo na sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Again, my name is Miss Joycey. See you on our next EbiTalk podcast season 3. Evitalk Podcast would like to thank the following: Evidence Health Beauty and Skin Essentials, MacJoy E-Commerce Corporation, J. Caprioli Designs, etc., Print Pinas Los Baños, Mugs Photo and Films, Speedway Business Solutions Corp., We Trade Innovation Solutions, Hello Eve, Germite Packaging Supplies Trading Incorporated, The Wise Owl Studios, Hisopos Global, Ia Juana Distribution, Beauty Co., Miss Seed Beauty Lounge, Skin Amazing, Queen Boss Society, King Boss Club, Gig Sportswear, Manang Aneng, Presyong Kapatid, Komi, D&M Manufacturing Corporation, Buchan Manila, Divine Touch Makeup Artistry, RF Proactive Marketing Global Incorporated, Aura Beauty and Wellness, Above and Beyond Fitness, JPDM Manufacturing Business Solutions Corporation, Harmony and Wellness, Luna AI Systems, Easy Commerce, Global Trends Business Leaders Awards, Digital Outsource PH, Fragrance Shop PH, Diamond, Vibrant Wellness, One Click Away, Be My Beauty Marketing Incorporated, Doc Rob's Chiropractic Wellness Center, House Health and Wellness Shop, Doc Rob's Foundation, Peme Consultancy Incorporated, Babsi, the original Cebu Lechon, Double de Brew Premium Taiwan Milk Tea,
Shomai Sensei, 413 Cafecino Cafe and Family Restaurant, Grandma's Sandwich, 413 Let's Play Arcade and Indoor Playground, 413 Celine Glow Wellness and Beauty Solutions, Double T Mango, Fashionista Mom Beauty Lounge, in partnership with Gutierrez Media Productions. Pinoy Extreme, pasyal tayo.